Bumangga sa riprap at bumaligtad ang pick-up na yan sa Asin Road sa Baguio City. Batay sa investigasyon, nasiraan ang preno ng pick-up sa palusong na kalsada, kaya nawala ng kontrol ang driver. Sugatan ng dalawa sa apat na magkakaanak na sakay ng pick-up. Ginamot sila sa ospital at nakalabas na. Makulay at puno ng musika ang Kalibo Aklan para sa engranding sayawan sa Mother of All Philippine Festivals, ang Ati-Atihan Festival. At mula sa Kalibo Aklan, nakatutok live si John Sala, GMA Regional TV. John. Pia, maliban nga sa kabilang mga aktibidad at pagsasaya dito sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, ay hindi nakakalimutan ng mga deboto ang kanilang turista, hindi nakakalimutan ng mga deboto at turista ang totoong simbolo ng kapistahan na si Senyor Santo Niño. Bit-bit ang kani-kanilang imahe ni Senyor Santo Niño. Taimtim na nagdasal ang mga deboto ito sa Pilgrim Mass sa St. John the Baptist Cathedral kaninang umaga. Maging ang Pastrana Park, napuno ng mga deboto. May ibang galing pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. Binigyang diin sa misa ang kahalagahan ng pananampalataya sa Batang si Kristo na simbolo ng katatagan at pagmamahal. Si Ninfa, naging panatan na raw na dumalo sa misa. Pegas ay nga mag-ayo, man ang may nagamasakit sa amon, mag-ayo. Kag basta panaadang namon na maka-join gate adatoy. Si Tatay Arsenio naman, binihisan pa ala Santo Niño ang kanyang apo. Mula nung mga ayong sa anak ko hanggang ngayon na. 28 years old na yung anak ko, hanggang 5 years old na yung apo ko. Dito pa rin kami, hindi tumitigil. Matapos ang misa, nagsadsad na ang mga deboto kasama ang mga grupo nakalahok sa sadsad ati-atihan contest. Si Nelly, paraan raw ang pagsadsad para magpasalamat sa mga biyayang natanggap. Sana lahat ng mga manonood at nag-deliver ng Santo Niño ay bigyan ng lakas para makaati-atihan sa sunod. Mabuhay! Ilang oras bago simulan ang Grand Procession ngayong hapon, may ilang deboto na maagang nag-abang sa mga paunahing kalsada. Alas 3 ng hapon, mula sa St. John the Baptist Cathedral na nagsilbing starting point ng Grand Procession, iprinosisyon ang mahigit 50 imahen ni Senyor Santo Niño. Ivan, ngayon nga ay nagpapatuloy pa rin ang Grand Procession dito sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Makikita nga natin na singlakas ng energy at saya ng mga turista at deboto ang kanilang pananampalataya kay Senyor Santo Niño. Yan ang latest dito sa bayan ng Kalibo Aklan. Balik sa inyo dyan. Halabira, madamo nga salamat. John Sala ng GMA Regional TV. Wala mo ng bisa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umano'y mga blanko sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Hindi mo nagpas ilugid blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanko o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanko nasa pondo ng Department of Agriculture, gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, small-scale irrigation projects, at agricultural machines, equipment, and facilities.
may blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganon kablangko. That is falsification of law. Perjury or whatever, criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, akyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Pero wala pa silang tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprubahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.